tiwala sa aking pamilya, nobyo, at kaibigan ang pagsasampa ng kaso. Aban sa pananakit sa aking dangal sa social media, group chat, at pag-edit ng aking mukha na may kasamang masiselang bahagi ng lalaki, hindi ko na po makayanan ang kanilang ginagawa sa akin. Sinabihan din nila ako magbiktima at bakit daw ang tagal. Sobrang laki ng naging epekto na pinsala ng kanilang ginagawa sa akin na halos natakayin ako ng asma, hindi makatulog ng maayos, hindi makakain ng maayos, at sobrang stress. Gusto kong panagutan nila ang ginawa nila sa akin kahit wala. Yo, what up? It's your boy, Daryl Isa. Shoutout sa gang, Arab Fellas, sa BTD, yung Flya. Hindi ko na ito patatagalin, play na natin. Untold Story of Erica. Well, shoutout sa mga day one, sa mga tropa dyan, sa mga basher, sila. Yeah. Sa OG ko dyan, tas kay Sikbag. Okay. Sa mura kong edad, agad-agad akong nilisan ni ama't ina. Kaya ngayon ako ay napilitang makisalot makisama sa mga kalapit anak. Kahit mahirap tumayo, ay pinilit kong itapak dahil sa mga taong nakaalalay lang palagi. Si Lola na handang makinig sa aking suliranin, sa nobyo kong walang sawang hatid sundo sa akin, at mga kaibigan na nagbabawas sa aking pasanin. Kaibigang itinuring higit pa sa kapatid, kasama ko kayo kapag sinobyo ng lamig. Buong akala ko noon wala nang makakapatid sa ating samahang nagmistulang isang damit na binasahan nyo ng ganun-ganun lang kadali. Ba't bigla na lang nagbago, may nagawa bang mali? Ang pagkakaalam ko lang masaya bago lumisan, ng sandaling sinisiraan na pala ni pinsan. Sa mga kaibigan namin nang walang kamalay-malay, tinutokso nila ako na magpakamatay habang sila patuloy lang sa kanilang pangungutya, habang ako'y parang kandilang paubos na ang mitya. Sa kakaiyak biglang nagkaroon ng katahimikan, hawak ang ballpen papel para gumawa ng liham na magbibigay justisya nangyayari sa silid, habang dahan-dahan tinatali lubid sa leeg. Ako po si Erica, isa sa mga napabilang sa mga taong kinukutya at pinandidirihan ng mga taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Akalang sasagip maghahatid sa kamatayan, nakuwang naging paksa sa aming magkakaibigan. Dati laging masaya na puno ng kalungkutan, naging katawa-tawa. Dating kinaiibigan, dati ay kagalang-galang, ngayong kinaiinisan. Ano aking kasalanan, ba't kumantong sa ganito? Pwede nyo akong kausapin kung kayo ay may tampo, di ba usapan natin dati walang magtataguan? Sa tinang problema galit para masolusyonan, at imbis na gumit na pinili pang pagtulungan. Mga litrato kong kinalat ginawang kalaswaan. Ba't ka pa kasi nabuhay, wala kang karapatan? Kaliwat ka ng bulong habang pinagtatawanan, kaya pinili kong tapusin na lang ang lahat ng to. Di ko na kayang tiisin lahat ng pang-aapi nyo. Hindi na ako makakain at di na rin makatulog dahil sa mga nangyaring pinipilit kong bangungot ang lahat. Subalit iyon ang katotohanan ng akalang bubuo, mas pinili kang siraan. Kaya naman, patawad sa lahat, paalam, magbabayad ang may sala sa iiwan ko na liham. Patawad sa aking nanay, nobyong aking nabigo. Siguro'y natulungan sana kung sinabi sa inyo, masyado kong sinarili. Dinibdib ang pangyayari, nakinig sa demonyong bumubulong sa akin palagi. At sa mga kaibigang nag-udyok na gawin ko to, huwag kayong mag-alala, hindi gaganti to. Lagi niyong tandaan na mahal ko kayo. Gusto ko lang na pagbayaran nyo yung kasalanan nyo. Well, sa muli, Daryl Isa, Arab Fellas, peace out.